Ito ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Umaga na naman. Marie, kamusta na? At mga kasambay natin sa Pilipinas, time check muna tayo. 4:34 a.m. na sa buong Pilipinas. Gising-gising na. Good morning, Kuya. Magandang umaga sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Yes, Sunny. Salamat sa Diyos. Sa araw na ito, magandang hapon naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Mabilis talaga ang takbo ng panahon, Marie, dahil ngayon ay araw na ng Miyerkules ulit, December 13 na, 2023. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula naman dito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Chinese President Xi Jinping bumisita sa Vietnam upang paigtingin ang bilateral cooperation. Impeachment inquiry kontra kay US President Joe Biden ihahain ng US House of Representatives. Crime groups nakakuha ng impluwensya sa government agencies ayon sa isang federal report. Malakas na hangin sa buong Maritimes, Canada nagresulta sa power outage. Canada bubuo ng Independent Commission kontra pang-aabuso sa loob ng sports system. Netflix hindi gumana para sa libo-libo nitong mga users. European Union may napagkasundo ang bagong rules sa paggamit ng artificial intelligence. Una sa ating mga umatikabong balita. Dumating na sa Hanoi, Vietnam si Chinese President Xi Jinping noong Martes. Ang pagbisita ni Xi ay upang paigtingin ang bilateral cooperation ng China sa Vietnam upang kontrahin ang lumalagong impluwensya ng Estados Unidos sa komunistang bansa. Ito ang umatikabong balita ni Axis Salem. Maligaw-ngaw ang 21 gun salute sa Hanoi, Vietnam noong Martes, December 12. Ito ay bahagi ng pagsalubong ng Vietnam kay Chinese President Xi Jinping at delegasyon nito sa pangunguna ni Vietnamese Party General Secretary Nguyen Phu Trong para sa two-day visit ng communist leader sa bansa. Nais kasi ni Xi na isulong ang ugnayan ng China sa Vietnam at bumuo ng komunidad umano na may shared future. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng salungatan ng dalawang bansa kaugnay ng isyu sa pag-aangkin sa South China Sea. 3 buwan na ang nakalilipas mula ng formal na i-upgrade ng Estados Unidos ang relasyon nito sa Vietnam sa pamamagitan ng pagdalaw ni US President Biden noong nakaraang Setyembre. Ang pagbisita ni Biden sa Vietnam ay bahagi ng pagsisikap ng US sa buong mundo na pigilan ang paglago ng pang-ekonomiyang kapangyarihan ng China at matiyak ang supply ng mahalagang materyales na kailangan para sa high-tech manufacturing. Inaasahan namang lalagda ang Vietnam at China ng dose-dose ng mahalagang kasunduan sa kooperasyon kabilang na ang security and defense, komunikasyon, kalakalan, pamumuhunan at agriculture export bago matapos ang official visit ni Xi sa bansa. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman mainit na usapin dito sa atin sa US, Sunny, pagbobotohan sa Miyerkules ng US House of Representatives ang pagsasapormal ng inihaing impeachment inquiry laban kay US President Joe Biden. Subalit sa ngayon wala pang maipakikitang ebidensya ukol sa mga ibinibintang sa US President. Ito ang umatikabong balita ni Era Angeles. Inaasahang pagbobotohan ng Republican-controlled US House of Representatives sa Miyerkules, December 13, ang pagsasapormal ng inihaing impeachment inquiry laban kay US President Joe Biden. Noong nakaraang Webes, naghain si Republican Representative Kelly Armstrong ng 14-page resolution na magbibigay ng pahintulot sa buong kapulungan ng Kamara na bumoto upang payagan ang isasagawang pagsisiyasat sa Pangulo.
Inakusahan ng House Republican si Biden at ang pamilya nito na nakakuha umano ang mga ito ng mga benepisyo sa mga pulisya na naitatag noong Vice Presidente pa lamang si Biden sa ilalim ng Administrasyong Obama. Inakusahan din ng Republicans ang US Department of Justice sa umano'y pakikialam sa investigasyon ng anak ni Pangulong Biden na si Hunter na tahasan namang itinanggi ng departamento. Sa ngayon, bigo pa rin ang House Republicans na makapagbigay ng ebidensya na mag-uugnay sa aksyon ni Biden noong vice-presidente pa lamang ito sa negosyo ng kanyang anak na si Hunter. Inaasahan naman na hindi boboto ang Senate na mayroon lamang maliit na mayorya ng partido ni Biden upang makonvict ang presidente. Samantala, ayon kay Republican Representative Byron Donalds, miyembro ng isa sa 3 komiteng nag-iimbestiga kay President Biden, posibleng aniya na matapos ang inquiry sa susunod na 2 buwan. Aniya, inaasahan naman na sa darating na spring season, may pabalangkas ng US House of Representatives ang artikulo ukol sa impeachment ni President Joe Biden. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito Marisa, pang concerning news sa Canada naman tayo. Pinakikita ng isang federal report na sinusubukang pasukin ng mga organized crime group ang mga ahensya at departamento ng pamahalaan ng Canada. Ito ang umatigabong balita ni Charles Corpuz. Ipinakikita ng isang ulat ng Criminal Intelligence Service Canada o CISC na sinusubukang i-infiltrate ng organized crime groups ang mga ahensya at departamento ng gobyerno ng Canada. Batay sa report ng CISC noong 2022, 29 na organized crime groups ang naiulat na may impluwensya at access na sa loob ng public sector. Nasa mahigit 360 grupo naman ang pinaniniwalaang nagsisikap na magkaroon ng koneksyon sa gobyerno. Sa kabila ng pagkakaroon ng mababang antas ng katiwalian sa pampublikong sektor, binigyan diin naman ng CISC ang banta sa criminal infiltration. Maaari kasi nitong mapataas ng 50% ang presyo ng mga proyekto ng gobyerno habang sinisira nito ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ayon pa sa ulat ng CISC, pangunahin nagaganap ang infiltration sa local at regional government units. Posibleng ginagamit umano ng mga grupo ang mga benepisyo ng access ng mga ito sa kanilang interprovincial o international criminal activities. Itong nakaraang buwan lamang may naiulat ang National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians o NSICOP ng mga miyembro ng criminal at extremist group na sumubok na pumasok sa Canadian law enforcement and security agencies. 14 na organized crime groups naman ang itinuturing na high-level threat sa Canada kung saan nag-ooperate ang mga ito sa probinsya ng Ontario, Quebec, British Columbia at Alberta. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Weather news naman tayo, nagresulta sa power outage ang malakas na hanging tumama sa eastern region ng Canada. Bukod dito, apektado rin ang ferry services sa lungsod. Ito ang umatigabong balita ni Abby Valdez. Nagresulta ng pagkawala ng supply ng kuryente sa libu-libong kabahayan sa buong maritime sa Canada ang malakas na hanging tumama sa rehiyon. Karamihan na apektado ng power outage ay nasa Nova Scotia kung saan halos 41,000 customers ang nawalan ng supply ng kuryente habang nasa 27,000 naman sa New Brunswick at mahigit 11,000 sa Prince Edward Island. Batay sa forecast sa Environment Canada, posibleng makaranas ang 3 probinsya ng hangin na may bilis na mula 80 hanggang 100 kilometro bawat oras ngayong Martes ng gabi. Nag-issue rin ng rainfall warning sa New Brunswick dahil posibleng umabot umano ng mula 40 hanggang 70 mm ang sukat ng babagsak na ulan sa probinsya sa buong araw. Samantala, naapektuhan naman ang serbisyo ng ferry sa buong Maritimes bunsod na pagkansela ng Marine Atlantic sa pagtawid nito sa pagitan ng Port aux Basques, Newfoundland and Labrador at North Sydney, Nova Scotia. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan natin ang Southeast Asia, Marie. Sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa Thailand, wala umanong dapat ipangamba ang mga mamamayan ayon sa isang pulmonologist.
Ito ang umatigabong balita ni Paula Porta. Nakapagtala na ng nasa 500 at 70 bagong kaso ng COVID-19 na kailangang ipasok sa pagamutan sa Thailand mula December 3 hanggang 9. Ito ang pinakamalaking bilang ng pagtaas ng kaso ng impeksyon mula noong buwan ng July ng taong kasalukuyan. Mula January 1, 2023, nasa 36,794 na ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa, habang 831 naman ang death toll kabilang na ang 5 naiulat na nasawi sa sakit noong nakaraang linggo. Ayon kay Dr. Tira Wataranat ng Chulalongkorn University Faculty of Medicine, inaasahang tataas ang bilang ng infected sa 4,000 to 5,000 kada araw. BA.2.86 ang dominant strain sa Thailand, kaya inaasahan ang pagtaas ng kaso nito. Ayon naman sa isang pulmonologist, hindi dapat mangamba ang publiko sa COVID-19 virus. Ito ay umano dahil nag-mutate na ang virus at kaunting panganib na lamang ang dala nito sa kalusugan kahit na sa mga taong walang bakuna kontra COVID-19. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang ating kapitbahay, Sunny, dahil iimbestigahan ng bubuing Independent Sports Commission ng Canada ang sports system ng bansa. Ito ay bunsod ng panawagan ng maraming grupo na magkakaroon ng public inquiry sa system ng sports ng bansa. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Oraline Quijano, live! Hello Oraline, kumusta na ba kayo dyan? At kailan pa bubuuin ng Independent Sports Commission na ito? Good afternoon, Marie. Noong Lunes, December 11, inanunsyo ng federal government ng Canada ang pagbuo ng isang Independent Sports Commission. Ito ay upang imbestigahan ang mga potensyal na pang-aabuso sa loob ng sports system ng bansa. Ang Future of Sport in Canada Commission ay binubuo ng 3 miyembro. Ang commission ay gagawa ng 2 ulat sa loob ng 18 buwang mandato nito na magkakahalaga ng $7.37 hanggang $11.05 million o 409 million hanggang 614 million pesos. Ayon kay Sports Minister Carla Qualthrew, layunin ng hakbang na mapabuti ang sports system ng Canada. Samantala, patuloy na nakakatanggap ng pressure ang federal government sa mga manlalaro, safe sport advocate groups at academic kaugnay ng pagsasagawa ng National Public Inquiry. Subalit sa kabila nito, hindi magsasagawa ng public inquiry ang federal government, kundi maglalabas ang komisyon ng preliminary report at national summit upang pag-usapan ang findings nito. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Marie. Oo, Oraline, okay din ito, no? Pero ano ba yung reaction ng mga sports groups sa pagbuo naman ng sports commission na ito? Oh, Marie, actually there's mixed reactions with regards to this announcement at maraming ang mga advocate groups that are disappointed na hindi tinuloy ng minister ang yung public inquiry dahil ayon nga sa Global Athlete at Gymnasts for Change Canada, hindi ito mamimit yung mga hinahanap ng mga survivors or abused victims ng sports industry dahil mas gusto nga nila yung national inquiry. Pero ang sabi naman ni Minister Qualthrew is mas matagal kasi yung public inquiry, specifically in regards sa structure ng government dito sa Canada, Marie. Kinakailangan ng bawat province and territories na magkaroon sila ng agreement which would take months or even years according to the minister to fully complete that public inquiry, which is why they opted instead to begin to form this commission. Marie. Ayun, Oraline, okay din ito, no? So kung ano man, sana matuloy nga. Pero quick question lang, sports fan ka ba, Oraline? Ano bang favorite mo dyan sa Canada? Well, syempre, Marie, because we're here in Toronto, we support the Toronto Raptors para sa basketball dito, Marie. Dahil nga sila ang ating team for the city, kahit hindi sila. They're only here. We're there at the championship. Nabalita natin yan dito sa UNTV. Pero hoping for another one, maybe in the next coming years, Marie. Yes, we're hoping. Sige, at makikibalita pa rin kami sa'yo
Salamat Aurelien Quijano mula sa Toronto, Canada na ang home sa Toronto Maple Leafs hockey team. Ayan, naging Ayan, from NBA to hockey pala yan, Maria. Pero siyempre, dito sa lugar namin, Maria, iba kung sila Toronto Raptors, siyempre dito sa amin LA Lakers. Pero ito, Maria, hindi gumana ang Netflix para sa libo-libong mga users nito. Ayun, kaya pala nagrereklamo kagabi ang aking mga kaibigan dito, Marie. Pero samantala, may napagkasunduan naman ng European Union ukol sa mga pamantayan ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Ito ang umatigabong balita ni James Bontuyan. Hindi gumana ang Netflix para sa libo-libong mga users nung Lunes. Ayon sa Down Detector, umabot sa 17,000 ang users na naapektuhan. Batay sa pahayag ng Netflix, nakaranas umano sila ng unexpected technical issues. Pagkatapos ng ilang mga oras, nasa 984 na lang ang naiulat na reports dahil nare-resolbahan na ang mga issue sa streaming platform. Samantala, nagkasundo ang European Union sa mga bagong palatuntunan para sa Artificial Intelligence. Tatawagin itong Artificial Intelligence Act at nilalayo nitong magkaroon ng impact sa buong mundo. Nilalayo ng Act na maglabas ng mga patakaran upang maging ligtas at patas ang AI sa lahat. May 4 na uri ang AI systems ayon sa Act, mula minimal hanggang unacceptable. Kagaya ito ng safety checks na ginagawa para sa mga produkto gaya ng cosmetics, mga kotse at mga laruan. Iniisip ng ilang mga malalaking tech companies na masyadong strikto ang mga patakaran at maaaring makapagpabagal ng innovation. Ngunit sinisigurado lang ng mga mambatas na ligtas ang paggamit sa mga AI systems. Sa ngayon, hindi pa pinal ang mga palatuntunan na nakapaloob sa Act. Ngunit pag pinal na ito, maaari na itong makaapekto hindi lang sa mga tao sa Europa, kundi sa buong mundo. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito naman, public service tayo para sa ating mga OFWs. Magkakaroon ng paddle tournament sa Bahrain sa December 15. Habang nagmagsasagawa naman ng Trade and Tourism Exhibit sa Salmiya, Kuwait sa December 16. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kababayan sa Bahrain na lumahok sa paddle tournament. Gaganapin ito sa December 15, alas 2 hanggang alas 9 ng gabi sa Sky Paddle Adia, Bahrain. Bukod sa paddle tournament, mayroon ding paddle tutorial, Zumba session, food stalls at raffle draws. Libre ang admission at registration, kaya naman sa mga nagdanais makibahagi, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Bahrain sa facebook.com/PHL in Bahrain. Inanyayahan ang mga kababayan natin na suportahan ang Philippine Trade and Tourism Exhibit. Gaganapin ito sa December 16 mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon sa Boulevard Ballroom sa Salmiya, Kuwait. Kabilang sa itatampok sa event ang iba't ibang stalls ng food and beverage, garments and fabrics at cultural items. Magkakaroon naman ng serbisyong linggo sa konsulado sa December 17 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Philippine Consulate sa Milan, Italy. Pinapayuhan ang mga kababayan natin na mag-book ng appointment sa pamamagitan ng pagbisita sa link tr.ee/serbisyong linggo or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Milan sa facebook.com/PHL in Milan. Samantala, kumpirmado ng overseas voting registration sa Medina, Saudi Arabia sa December 22 to 23. Kalinsabay nito maghahandog pa rin ang iba pang serbisyo ang konsulado gaya ng passporting, notarial, civil registrations at iba pa. Antabayan na naman kung saan ang venue na iaanunsyo sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHL in Jeddah. At yun muna ang latest mga kabayan. Ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman na ang di natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Ayun, narito ang pagbati ng ating kababayan.
Hello po, ako si Teresa C. Dito po ako sa Wellington, New Zealand. Bumabati po sa aking mga kamag-anak, ang aking mga magulang at kapatid. Diyan po sa Cavite, lalo na po ang aking mga kaibigan at ang mga favorite ko pong cousin at tita, si Tita Vilma, si cousin Rowena at si Vanji, ang aking din pong friend na si Connie at saka si Beth. At lalo rin binabati ko ang aking mga kaibigan sa Ireland at ang aking mga kamag-anak sa Amerika. Yun lang po. Maraming salamat. O, diba? Ang saya-saya ng pagbati ng ating kababayan. Siyempre, magbati rin tayo, Sunny. Mauna na ako sa iyo, binabati natin ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA, na palagi nang nakaantabay sa lahat ng programa natin dito sa UNTV. Gayon din ang ating mga kasama, ating mga seniors sa East Coast ng USA, na kasama natin gabi-gabi Sunny, sa ating community prayer broadcast. Kaya salamat sa Diyos, patuloy po kayong samahan. Gayon din ang aking mga mahal sa buhay dyan naman sa San Pedro Laguna, ang aking mami, si Mami Josie Maupit, na naghahalungkat ng mga old photos. Nakakatuwa yung sinishare niya sa akin nung mga bata pa kami. Nakakatuwa yan, Sunny. Sana meron din tayong ganyan, yung mga old photos natin, lalo na nung kung kailan tayo mga nagkasama-sama. At syempre gusto ko rin batiin ang aking mga anak na si John Michael Peñaranda at si Tricia Hurtado. Patuloy kayo samahan. At si Binoy, dyan naman sa Japan. At syempre ang aking Lee Amor. Ayan, salamat sa Diyos. Go ahead, Sunny. Yun, babati na rin ako dahil may listahan ako ngayon, Marie. Uy! Babati natin, ha? Siyempre, una-una na yung masugid na taga-subaybay dito sa Los Angeles, si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora. Ganon din sila June Mendoza, Victor Cojamat, sila Sis Emma, Brother Diony na nasa Pilipinas ngayon, si Sis Charito na nasa Pilipinas din ngayon. Dami nakakaingit na nasa Pinas ngayon, Maria. Siyempre, yung mga choir member na, yung mga choir member dito sa Los Angeles, ang Camarce Couple, si Brad May Capulong, Marquez Couple, si Sis Dory, and si Sis Evelyn. Yan, kamusta na kayong lahat at samahan ng Panginoon lagi sa inyong choir duties. Yan, at ganoon din, binabati ko kanina, kausap ko to yung best friend ko dyan sa Pilipinas, kausap ko kanina si Grace. Iniinggit niya ako, Marie. Kasi nasa Pilipinas daw siya, ang kanyang kita. Pwede ko ba i-disclose to? Kumikita siya ng $25 per hour sa Pilipinas. Marie. Saan ba yan? Kaya, pwede ba tayo dyan? Oo nga eh. $25 per hour sa Pilipinas. Ang galing. Pero yan mamaya usap tayo ulit Grace. Namiss ko kasi sila sa Pilipinas, Marie. Tagal-tagal na rin kami din nakita-kita na mga kaibigan ko dyan sa Branders sa Pilipinas. Yan, Marie, ang mga pagbati natin. At syempre, di natin kalilimutan. I-shout out, Marie, ang mga nanonood sa atin ngayon sa UNTV Channel 37, ang mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350 at ganun din ang mga nakatutok sa atin sa social media natin, Marie, sa YouTube at sa Facebook. Laging nariyang kasama natin sila Vivian Moneda, sila Daniel Valdez, Ireneo Chamizo, ang Repolona family at iba pang mga nakatutok sa atin ngayon araw-araw din sa ating mga YouTube channel at sa Facebook page natin, Marie. Salamat sa pag-suporta lagi sa UNTV sa buong maghapon at sa buong magdamag. Yan, Marie, ang mga pagbati natin at tawagin na natin ang ating kasama sa Pilipinas, si Amigo Sherwin. Ano ba ang ating mga abangang humahataw na balita sa buong Pilipinas, Amigo? Yes, good morning at hello, Sunny at Marie. Pero gusto ko lang din batiin, Sunny at Marie, ang mga kapatid nating opisyales sa MCGI dito sa Calamba, dahil kagabi nakita-kita kami at nagpapabati sila, nagpapa-shoutout dahil marami sa kanila 8 taon nang lumipas bago kami nakita-kita. Gayong malapit lang naman ako, nandito lang din naman ako sa Calamba. Kaya ayan, shoutout po sa mga kapatid nating opisyales sa MCGI dyan sa Calamba, sila Brad Manny Mayo, sila Sis Joe Gutierrez, sila Sis Menchi, sila Brad Alex Trepiel. Ayan. At ilan sa ating mga patikim na balita ngayong umaga ay hindi pa rin nawawala itong issue sa West Philippine Sea, sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China, dahil sinasabi ng China doon sa ginawa nilang panibagong pambobomba ng water cannon sa atin, sa mga barko natin dito sa WPS o West Philippine Sea, tayo pa ang sinisisi. Tayo pa daw ang may kasalanan.
At ipinapaalala din ng MMDA o Metropolitan MMDA yung sa traffic dyan sa EDSA, asahan daw po natin na talagang palala pa yung mangyayaring traffic dyan sa EDSA, lalo na ngayong darating na Biyernes, December 15, payday. Kaya asahan daw yung malalang traffic, lalo na doon sa petsa na pagpasok ng December 22, yung mga talagang holiday rush na yan. At marami tayong mga kababayan ng humahabol sa pag-shopping. Kayo ba, Sunny at Marie, nag-shopping ba kayo? Ako wala kay Maria. yung ID. Oo. Hindi, yung idea ng shopping maganda eh. Pero in reality, medyo wala eh. Pero hindi, ang tanong ko, no, nauuso pa rin ba dyan yung anong tawag ba dyan? Midnight shopping, di ba? Dati meron yan eh, yung hanggang hating gabi bukas ang ating mga super malls dyan sa Pilipinas. Nangyayari pa rin ba yan, amigo? Oo, meron pa rin yan. Oo. Lalo na dito sa atin, yung malapit sa Metro Manila. Pero dyan sa Metro Manila, parang may usapin dyan na talagang hanggang alas 10 lang ng gabi. Parang pinapalitan tayong gano'n, no? Yun naman pala. O ikaw, Sunny, ano naman ang shopping, shopping habits mo? Wala akong pang shopping, amigo eh. Pero dito sa US kasi, amigo, pagdating nitong December holiday, yung shopping kasi, Marino, dito sa atin alam natin ito yung Thanksgiving weekend ng November, amigo eh. Diyan nag-shopping talaga ang karamihan ng mga Amerikano sa Thanksgiving weekend ng US. Yung Black Friday kung tawagin. Pero itong December holiday ng US, although ito ay holiday din at meron ding mga nag-shopping, amigo, dito sa US. Pero karamihan sa mga Amerikano, dahil yan ay long weekend talaga, sa linggong bakasyon din, karamihan sa kanila umuwi. Kaya mas uso dito yung tawag nila, holiday rush naman ang tawag, amigo. Although kung dyan sa Pilipinas, traffic ang tawag dyan, amigo. Dito naman air traffic, Marie. Dahil karamihan ng mga nagtatrabaho sa mga syudad, umuwi yan, amigo, sa sa ibang mga estado kung saan naroon yung mga pamilya nila. Habol-habol din sa mga reunion kapag December naman dito sa Amerika. Kaya yan ang mga aasahan naman natin dito, amigo. Kaya nagmamahal ang mga air ticket dito sa US kapag ganyan, mga December 15 onwards na, Marino, hanggang mga first week ng January. Pero ang iniisip ko ngayon, amigo, tsaka Marie, yung kaibigan ko dyan sa Pilipinas dahil $25 per hour ang kanyang kita. Gusto ko yan. Marie, may 13-month pay rin kaya yun. Masarap yan. Share mo sa amin yan, ha? Oo nga. Matatawag sa inyo mamaya. Kung nasan doon sa Pilipinas, nabahati na. Oo nga, amigo sana meron din dyan. Makauwi na lang ang Pilipinas, Marie, kung gano'ng kalaki ang sweldo. Pero amigo, abangan natin iba pang mga umahataw na balita sa buong Pilipinas dyan sa inyong Hataw Balita. Salamat, amigo Sherwin, at sa lahat ng mga nakasama nating correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang bilis talaga ng oras, masarap pa rin ang tsikahan. Pero mga kasangbahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po kaming balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Psalms chapter 147 verse 11. The Lord taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. Ang bilis talaga ng oras. Pero Sunny, speaking of MMDA, gusto rin natin batiin ang aking classmate
Yan ang chairman, head ng MMDA attorney Don Artes. Magandang umaga. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, December 13, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 13:50. Mula rito sa historic downtown Round Rock, USA, ako si Marie Peñaranda. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.